Magandang araw sa iyo, Miss A. Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Jane. At ito po ang aking kwentong aswang na nangyari taong 2001. Ako po ay isang call center agent sa Makati at may boyfriend po ako na itago na lang po natin sa pangalan na Lloyd. Nung araw na iyon, ay nag-uusap kami ng kasama ko sa trabaho na si Alexa. Ano Jane, napag-isipan mo na ba about sa imbitasyon ko sa'yo? Pinag-uusapan pa namin ni Lloyd, Alexa, kasi medyo malaki kasi ang gagastusin ng pamasahe papunta ng Negros. Magpipiesta po kasi sa baryo nila, Alexa, sa Negros, Miss A. Iniimbitahan niya kami sa piyesta sa kanila. I'm so excited, Alexa. May mga ganda bang beach sa inyo sa sabat naman ni Chloe? Oo, Chloe. Marami, ipapasyal ka kayo doon. Sagot ni Alexa. You know, makakapag-beach na naman ako. Kailangan kong ihanda yung mga isusuot ko. Makikita na naman nila ang mala Hercules kong katawan. Singit naman ni Richard. Ew! Yeah! Kulang na lang kawayan para tuhugin ka, lechon na. Sigaw na nandidiring sambit naman ni Honey. Tawa naming lahat. Grabe ka naman sa lechon, Honey. Ikaw nga, hipon, tapon ulo. Tawa ni Richard. Che! Singhal ni Honey. Oy, tama na yan. Baka magkapikunan pa kayo dyan. Babe, ano, sasama na ba tayo? Tanong ko kay Lloyd. Oo, sasama na tayo. Minsan lang naman to eh. Sagot ni Lloyd na ikinatuwa naman ng mga kasama ko. Ayan, ang saya-saya, sigaw ni Honey. Hapon na nang lumapag ang eroplanong sinasakyan namin, Miss A. Ang ganda naman dito sa inyo, Alexa. Bulalas ni Honey. Oh, ayan na pala si Kuya. Sundo natin. Banggit ni Alexa. Kumusta kuya sabi ni Alexa. Siya nga pala, ito sila Jane, Lloyd, Chloe at Richard. Pakilala ni Alexa sa amin, sa kuya niya. Ang kuya ko si Paulo. Hi Paulo, ang gwapo mo naman, saad ni Chloe, sabay papungay ng mata. Hello Paulo, ako pala si Honey. Pre, ako si Richard. Ikinagagal akong makilala ka. Hi, matipid na sabi ni Lloyd. Ako si Jane, sabay lahat ng aking kamay. Bigla kami nagulat nang biglang tumalikod si Paulo at saka nagsabing, sumakay na kayo at gagabihin tayo. Medyo malayo pa ang biyahe. Napakunot ako ng noo dahil sa kilos ni Paulo. Nasa ba na kami nang biglang bumulong sa akin si Lloyd. Bakit panay ang sulyap sa'yo ng Paulo na yan? Hayaan mo na siya, sagot ko naman. May girlfriend ka na ba, Paulo? Biglang tanong ni Chloe. Bakit mo naman natanong, Chloe? May gusto ka kay Paulo, no? Pangbabara naman ni Honey. Hindi umimik si Paulo. Nakatutok lang ang tingin sa daan habang nagmamaneho. Sungit naman, saad ni Chloe. Ha. Dead mang beauty mo, no? Assuming ka kasi, sabi naman ni Richard. Tumigil ka, Richard, kung ayaw mong mamaga ang nguso mo, sagot naman ni Chloe. Nagkatawanan naman kaming lahat. Hay nako, alam niyo ba na sobrang bait ng kuya kong yan? Nagbago lang siya mula nang mamatay ang nobya niya. Noon pa na araw ng kasal niya, kwento naman ni Alexa. Ha? Bakit naman? Anong nangyari? Tanong ko kay Alexa. Mahabang kwento, Jane. Malalaman mo na lang, sagot ni Alexa. Habang nasa biyahe kami, biglang nanahimik ang lahat. Paglingon ko sa kanilang lahat na sila ay tulog. Inaliw ko na lang ang sarili ko sa mga tanawin na nakikita ko sa bintana. Ngayon ka lang ba nakapunta dito sa lugar namin? Biglang tanong ni Paulo sa akin.
Oo, dahil inimbitahan kami ni Alexa. Dahil piyesta nga sa inyo. Sinabi ko naman na dyan sa kapatid ko na wag nang magsama pag-uwi. Matigas din ang ulo. Dahil hindi na magandang sitwasyon sa baryo namin eh. Ha, bakit? Anong hindi maganda sa baryo nyo? Nagtatakang tanong ko naman sa kanya. Wala. Wag mo nang isipin ang sinabi ko. Sagot ni Paulo. Malayo pa bang sa inyo? Malapit na. May nakaagaw ng pansin sa akin sa hindi kalayuan. Ang isang malaking bahay na kulay puti na nasa itaas ng bundok at may napansin ako na ilang tao na nakatingin sa ibaba at sa tingin ko sa amin nakatingin. Mag-isa lang ba ang bahay na yan sa taas ng bundok? Tanong ko kay Paulo. Oo, wag mo nang tingnan yan, mahirap na. Ha? Bakit naman? Nang biglang umalog ng malakas ang van at parang may narinig akong lumagabog na parang tumama sa gilid ng sasakyan na ikinagulat ko. Ano yun? Bigla akong sigaw. Shit! Nalinti ka na, sambit ni Paulo. Biglang nagising ang mga kasama ko sa lakas ng lagabog ng sasakyan. Ay! Ano yun? Sigaw ni Richard. Bakit? Ano nangyari? Sabi naman ni Honey. Oh my God! What is that? Maarting sabi naman ni Chloe. Ganda naman sa pag-drive, Paulo. Pasinghal na sambit ni Lord. Guys, relax. Huwag nyo nang pansinin yun. Baka lubak lang. Oh no! Parang may nasagasaan tayo. Ayun oh! Sabay turo ni Chloe sa likod at nakita namin na may isang lalaki na nakadapa sa kalsada at parang ang talim ng tingin sa amin. Uy Paulo, ihinto mo ang sasakyan. Tulungan natin yung tao, sigaw ni Honey. Huwag nyo nang pansinin yan kung ayaw nyong mapadali ang buhay nyo. Ha? Ano ang sinabi mo? Tanong ko kay Paulo. Bakit? Anong meron sa lugar na to? Malapit na tayo. Guys, huwag nyo nang pansinin yon. Saad naman ni Alexa. Nakita ko na nagkatinginan si Paulo at Alexa at bakas naman sa mukha ni Alexa ang pag-aalala. Ilang minuto pa, narating na namin ang bahay ni na Alexa. Wow! Ang laki pala ng bahay niyo, Alexa. Bulalas ni Richard. Malaki ang bahay nila Alexa, Miss A. Parang noong unang panahon ang mga disenyo nito. Kulay puti ang pintura na may silong. At sa silong naman, may mga nakalatag na lamesa at ang lawak ng bakuran. Ang mga bintana ay gawa sa kapis. Pag-akyat namin sa hagdanan, naamoy ko ang mga samyo ng bulaklak na nakahilera sa hagdanan. At pagpasok namin, namangha ako sa laki ng sala at sa gilid ng sala ay nandoon ang 5 kwarto na magkakahilera. Lahat ng gamit ay gawa sa nara, pati upuan. Ang ibang gamit ay mga antigo. At sa dulo ng sala ay may hagdanan pababa na sa tingin ko ay yun ang kusina nila dahil doon lumabas ang isang babae na maamo ang mukha at sa tingin ko ay nasa 50 ang edad at naka-apron ito. Oh, anak, andyan na pala kayo. Mabutit nakarating na kayo. Hi mama, kumusta po? Yumakap at humalik si Alexa sa babae. Ay siya nga pala ma, sila ang mga kasama ko sa trabaho. Si Jane, si Chloe, si Lloyd, si Richard at Honey. Ang mama ko si Lourdes, pero tawag sa kanya dito Unding. Oh, dyan na pala kayo.
Biglang sabat ng isang lalaki na lumabas galing sa kwarto. Ay, hello Papa, opo. Kakarating lang po namin. Sila po mga kaibigan ko. Kumusta kayong lahat? Pagbati naman ni Mang Nardo. Mabuti naman po, sagot namin. Oh, halina kayo at nang makapaghapunan na, aya ni Aling Unding. Sandali mama, ihahatid ko lang po sila sa kanilang mga kwarto, sambit ni Alexa. Sa unang kwarto, dinala ni Alexa si Richard at Lloyd. Sa pangalawang kwarto naman, kami nila Chloe at Honey. Ang kwarto naman ni Alexa ay nasa pangatlong pinto. Habang kumakain kami, masaya kaming nagkwentuhan at napapansin ko na tahimik lamang si Paulo na kumakain. Siya nga pala, wag na wag kayong pupunta doon sa dulo ng mga palayan dahil hindi maganda ang lugar na yon, lalo na sa may mga tubuhan. Biglang sambit ni Mang Nato. Bakit po? Ano pong meron doon? Tanong ni Honey. Maraming buhaya doon, natatawang sabi ni Paulo. Ano? Nakakatakot naman yun? Sagot ni Chloe. Ay Paulo, wag mo nga silang tinatakot. Biglang sambit ni Aling Unding na seryoso ang mukha. Paano naman po magkakabuhaya sa palayan at tubuhan? Sagot ni Richard. Bakit? Hindi ba pwedeng gumapang ang buhaya sa palayan? Sabat naman ni Lloyd. Na kanina ko pa napapansin na busy sa kapipindot sa cellphone. Babe, tapusin mo munang pagkain bago ka mag-cellphone, sabi ko sa kanya. Unang gabi namin sa bahay nila Alexa. Masaya kaming nagkikwentuhan sa kanilang balkonahe. Alexa, ang sarap ng simoy ng hangin dito sa inyo. Tahimik at nakaka-relax. Oo, honey. Kaya nga, lagi ako umuwi dahil ito ang namimiss ko dito. Dati nga, masaya lagi ang bahay namin kasi pag andito kami lahat. Ang nagpapatawa sa amin ay si Kuya Paulo. Masayahin kasi siyang tao talaga. Nagbago lang ang lahat nang mamatay ang girlfriend niya bago sila ikasal. Kwento ni Alexa. Bakit? Ano ba nangyari at anong ikinamatay ng girlfriend niya? Tanong ko kay Alexa. Mabait at maganda ang girlfriend ni Kuya. Mahal, bati ni Sheila kay Paulo. Dinalang kita ng bilo-bilo. Luto ni nanay, kumain ka muna. Wow, pang masarap din ah. Halika, saluhan mo ko, banggit ni Paulo. Mahal, okay na ba yung sukat ng mga damit sa inyo? Excited na ako sa araw na napaka-importante sa aking buhay. Ang iharap sa dambana at maging kabiyak ng aking puso at habang buhay ko na makakasama. Pinapangako ko na mamahalin kita at aalagaan pati ang mga magiging anak natin. Sus! Ang drama talaga ng future husband ko. Basta ako, aalagaan kita at magiging mabuting asawa sa'yo. Pakis nga ako, request ni Paulo. Ay, ayoko nga. Eh, makakita pa sa atin dito, nakakahiya. Halika nga dito, hablot ni Paulo kay Sheila na biglang tumakbo at hinabol naman ni Paulo. Kung maabutan mo ko, at sabay na tumakbo si Sheila na hinabol naman ni Paulo. Nasa ganun silang kasiyahan ang hindi nila alam, may isang mga mata nakamasid sa kanila na galit na galit. Wala silang kaalam-alam sa mga oras na iyon. Akin ka lang, Sheila. Akin ka lang. Sambit ni Rigor. Si Rigor ay manliligaw ni Sheila na hindi gusto ni Sheila. Nang araw din na yun, pauwi na si Sheila, nakasalubong niya si Rigor. Ilang araw na lang pala, ikakasal ka na kay Paulo. Ano bang nakita mo kay Paulo, Sheila? Nawala sa akin. Mas mayaman ako kaysa sa kanya.
Buhay prinsesa ka sa akin kung ako sanang pinili mo. Hindi naman basihan rigor ang yaman ng isang tao para mahalin. Mahal ko si Paulo at sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal na hinahanap ko. Pasensya ka na dahil gaya nga ng sinabi ko, hindi kita gusto. Gusto kita bilang kaibigan lang. Paliwanag ni Sheila kay Rigor at tinalikuran niya na ito. Sabado ng umaga, abala sa pag-aayos ng bakuran ang mga tao para sa kasal nila Paulo at Sheila kinabukasan. May nagkakatay na rin ng baboy. Ang ibang mga lalaki ay inaayos naman ang bubong para sa resepsyon at pagdadausan ng kainan. Linggo ng umaga, ang dami ng tao sa simbahan. Ang saya-saya ni Paulo dahil dumating na ang araw ng pag-iisang dibdib nila ni Sheila. Si Sheila ay nagdala ng sasakyan na maghahatid sa kanya sa simbahan. Anak, bakit hindi ka magpakali dyan? Tanong ng nanay ni Sheila. Kinakabahan po kasi ako, Nay. Bakit ka naman kinakabahan? Tanong ng tatay niya. Ewan ko po. Kalmahin mo lang ang sarili mo. Sabi ng nanay. Dumating na ang sasakyan ni Sheila sa simbahan. Nakatayo si Paulo sa may pintuan ng simbahan. Pinagbuksan ng papa ni Sheila ng pinto. Nakatayo na rin si Sheila sa may kotse. Nang biglang may humablot sa kanya na ikinagulat nilang lahat. Sumisigaw si Sheila. Tay! Nay! Tulungan niyo ako! Habang nagpupumiglas, pilit niya tinitingnan kung sino ang may karga sa kanya. Ngunit hindi niya ito namukhaan dahil nakakatakot at mukha nito na mukhang halimaw. Tumakbo si Paulo at pinaandar niya ang motor na nakita niya sa may gilid ng simbahan. Nagkagulo ang mga naroroon sa simbahan. Sheila! Sheila! Bitawan mo siya! Pero hindi siya naririnig ng may hawak kay Sheila. Biglang huminto ang lalaking may hawak kay Sheila at humarap kay Paulo. Biglang natulala dahil sa nakita niyang hitsura ng lalaki, pati mga kamay nito ay may matutulis na Paulo! Tulungan mo ko! Umiiyak na pagmamakaawa ni Sheila. Halimaw ka! Bitawan mo si Sheila! Sigaw ni Paulo. Ano Paulo? Magsaya ka, pero hindi mo mababawi si Sheila. Akin na siya. Sino ka ba? Sinugod ni Paulo ang lalaki. Hayop ka, papatayin kita. Nabitawan ng lalaki si Sheila ngunit biglang sinuntok si Paulo ng lalaki at kinalmot sa dibdib na siyang ikinatumba ni Paulo. Hinabol ng lalaki si Sheila at nang maabutan ito, ihinarap kay Paulo at itinarak ang matutulis na kuko sa dibdib ni Sheila at dinukot ang puso nito na ikinamatay ni Sheila at biglang nagulat si Paulo dahil biglang sumisip ang lalaki sa ilalim ng lupa. Niyakap ni Paulo si Sheila at malakas na umiyak. Sa eksenang iyon, naabutan si Paulo ng kanyang mga magulang at kapatid at pamilya ni Sheila. Nagulat at natakot ang lahat sa nakitang hitsura ni Sheila na butas ang dibdib. Diyos ko, anong nangyari? Ano ang may gawa nito? Bulalas ng mama ni Paulo. Habang umiiyak at sumisigaw ang mga magulang ni Sheila. Biglang nagsalita ang isang matanda na ang pangalan ay Mang Nestor. Halimaw ang may gawa nito. Isang klase ng aswang na nagbabago ng anyo. Kaya nilang magbago ng anyo, pareho ng ibon o sumisid sa ilalim ng lupa.
Ang tawag sa kanila ay abwak. Ha? Anong abwak? Anong aswang? Saan sila galing? At dahil sa mga pangyayaring yun, biglang nabalot ng takot ang baryo namin. At si Paulo ay nagbago, biglang naging tahimik at laging galit. Sinabi ko na sa iyo, Alexa, na ayoko nang maririnig ang mga kwentong yan. Nagulat kaming lahat nang biglang magsalita si Paulo na hindi namin namalayan na nasa may pinto na pala. Kuya, naikwento ko lang ang nangyari kay Ate Sheila, na nagulat at takot na napatingin si Alexa kay Paulo at nakita niya itong galit na galit ang mukha. Bigla itong tumalikod at pumasok sa kwarto. Nakakatakot naman nangyaring yun. Ibig sabihin, may aswang dito sa inyo? Takot na tanong ni Richard. Nakakatakot naman, sambit ni Chloe. Magsipasok na nga tayo. Pagalit na sabi ni Lloyd na parang walang pakialam at nakatutok na naman sa cellphone niya. Kinabukasan, hinahanap ko si Lloyd. Ang sabi ni Richard, nakita niya daw na pumunta sa likod bahay. Pumunta ako sa likod ng bahay. Nakasalubong ko si Paulo. Matiim na nakatingin sa akin. Nobyo mo ba yon? Niloloko ka lang ng lalaking yan. Wala akong imik na dumiretso sa kung saan nakita ko si Lloyd na may kausap. Hindi niya namalayan ang paglapit ko sa kanya. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan pa kami dito. Naiinip na ako eh. Hindi naman ako pwede magsabi na una na akong uuwi. Baka magduda si Jane. Kunting tiis na lang, babe. Miss na kita eh. Oo, ikaw ang mahal ko. Kumukuha lang ako ng pagkakataon na masabi ko kay Jane. Para akong sinampal, Miss A, sa mga narinig ko. Pinigil ko na lang ang sarili ko at mabilis akong tumakbo palayo. Dahil sa mga narinig ko, Miss A, lumabas ako ng bahay at naglakad-lakad. Nawili ako sa mga malalaking puno at sa kagandahan ng baryo nila Alexa. Patuloy ako sa paglalakad nang may nakasalubong akong isang matandang lalaki na may dalang basket na ang laman ay mga pinya. Diba ikaw yung isa sa mga bisita ng anak ni Undeng na si Alexa? Tanong ng matanda. Opo, ako po si Jane. Tawagin mo na lang akong Mang Nestor. Saan bang punta mo, Inen? Diyan lang po. Mag-iikot-ikot lang. Ganun ba? Mag-iingat ka. Basta huwag kang lalagpas doon sa dulo. Sa may mga palayan. Dahil wala nang bahay doon. Ibang barangay na yon. At huwag ka masyadong magpaabot doon ng hapon. Delikado. Ha? Bakit po? Anong meron doon? Basta, mag-iingat ka. At biglang tumalikod sa akin si Mang Nestor na hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Patuloy ako sa aking paglalakad nang bigla akong napahinto at lumingon ako sa likuran ko dahil pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Napalayo na ata ako at ito yata ang lugar na sinasabi ni Mang Nestor. Dali-dali akong naglakad pabalik at sa paglingon ko, may nakita akong dalawang babae na nakatingin sa akin sa hindi kalayuan at nakatayo sila sa may palayan. Napasigaw ako nang biglang may mabangga ako. Ay! Anong ginagawa mo dito? Nagulat ako nang sa pagtingin ko ay si Paulo pala. Bigla akong natulala, Miss A, dahil doon ko lang napagmasdan ang mukha nito, ang pupungay ng mga mata at ang malahugis pusong labi at ang napaka-perpektong tangos ng ilong at napakabangong amoy nito. Natulala ka na dyan. Tinatanong kita kung anong ginagawa mo dito.
Nawala, naglalakad-lakad lang. Bakit? Dahil ba sa natuklasan mong niloloko ka ng nobyo mo? Ismid ako. Hindi ka lang pala masungit. Pakialimero ka pa. Singhal ko sa kanya. Tinitigan niya lang. Nahanap ka na ng mga kasama mo. Buti na lang nabanggit sa akin ni Mang Nestor na papunta ka daw dito. So ikaw yung palihim na sumusunod sa akin. Halika na, dami mong salita. Kainis din sagot sa akin ni Paul. Pero Miss A, hindi na naalis sa isip ko ang kagwapuhan ni Paul. At pagdating namin sa bahay, babe, saan ka ba galing at bakit kasama mo yan? Salubong sa amin ni Lloyd. Concern ka ba talaga o pakitang tao lang yan? Pagalit na sagot ni Paulo. Ano daw yun? Tanong ni Chloe at Honey. Ang sugit ni Kuya ah. Saan ba kayo galing? Jane, tanong ni Alexa na may kapilyuhan ng ngiti. Naglakad-lakad lang ako. Nakasabay ko na lang siya nang pauwi na ako. Alam mo na ako lang ulit nakita yan na nakikipag-usap sa mga babae. Ay, baka naman gusto nga si Jane kausap. Sabat ni Richard. Bakit? Bakit ayaw niya ba sa akin? Ayaw niya makipag-usap sa akin? Nagtatampong sabi naman ni Honey. Nang gabing yon, nag-uusap kami ni Paulo na ikwento niya ang nangyari tungkol kay Sheila. Nang biglang may narinig kaming kumalabog sa bubungan. Tumayo si Paulo at sinabi niyang pumasok na ako. Ano ba yun, Paulo? Tanong ni Magna. Andito na naman sila, Papa. Sino? Tanong ko kay Paulo. What's that noise? Tanong ng naalimpungatan na si Chloe. Oh my God, I'm so scared. Pag-iinarte, naniyakap ni Honey si Paulo. Nasa sala kaming lahat at nakikiramdam nang may marinig kaming parang humahakot na baboy sa baba ng bahay. Baka nga totoo yung aswang. Takot na sabi ni Richard. Sigurado ako, Papa, na si Jane ang pake ng mga yan. Saad ni Paulo. Bakit si Jane? Ano bang ginawa mo? Ipapain mo ba siya sa aswang? Gusto mo ba siyang matulad kay Sheila? Pabalik na sabi ni Lloyd na ikinagalit ni Paulo at bigla niyang nasapak si Lloyd. Huwag mo kong itutulad sa iyo na manluloko, sagot ni Paulo. Biglang nanahimik si Lloyd at tumingin sa akin. Alam ko na, Lloyd, ang lahat sa inyo ng babae mo, sabi ko kay Lloyd. Biglang lumapit sa akin si Alexa at niyakap ako. How dare you, Lloyd? Sabi naman ni Honey. Sabi ko na nga ba, totoo ang hinala namin ni Richard na niloloko mo lang si Jane. At biglang sinampal ni Chloe si Lloyd. Natigil kami sa pagtatalo ng biglang may marinig kami parang matutulis na kuko na gumuguhit sa may bintana. Napaatras kami at takot na takot. Halika anak, tulungan mo ko. Hindi talaga titigil ang mga aswang na yan. Aya ni Mang Nardo kay Paulo na may dalang buntot pagi. Ito, hawakan mo. May inabot si Mang Nardo kay Paulo na isang bote na may laman ng langit. At bumaba sila ng hagdanan. Sumunod si Alexa na dala ang isang garapon ng asin. Napasunod din ako. Paulo, mag-iingat ka. Bigla kong nasabi. Napalingon si Paulo at nakangiti ang mga matang tumingin sa akin. Nasa labas na sila, Paulo. Bumaba din ako na sumunod din sa akin ang mga kasama ko. Si Manang Unding naman ay nakatingin lang sa taas. Nagulat kami nang biglang may lumitaw na isang lalaki sa harapan ng gate. Ano, Paulo? Magtatapang-tapangan ka na naman ba? Ano, Paulo? Magtatapang-tapangan ka na naman ba? Rigor?
Tanong ni Mang Nardo. Oo, ako nga Mang Nardo. Nagulat ba kayo? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Paulo. Hindi pa ako tapos sa iyo, Paulo. Ang pagkamatay ni Sheila ay hindi sapat na kabayaran sa sakit na ibinigay mo sa akin at sa pamilya ko, ng pamilya mo. Ikaw ang pumatay kay Sheila? Kay Ate Sheila? Bulalas ni Alexa. Napalingon kami sa itaas nang biglang magsalita si Aling Unding. Umalis ka na, Rigor, kung ayaw mong mapahama ka. Ang lahat na sakit na nararanasan mo at ng pamilya mo ay kagagawan mo at ng pamilya mo na rin. Dahil yung araw na pinatay mo si Sheila ay ang araw din ng pagkamatay ng kaligayahan ng anak ko dahil sa kagustuhan mo mapasaiyo si Sheila. Oo, ako ang pumatay sa tatay mo dahil doon pa man alam ko na mga aswang kayo. Inilihim ko lang sa pamilya ko ang lahat para sa kaligtasan nila. Dahil ayoko na sanang gamitin ang nalalaman ko kung paano patayin ang mga aswang. Ang pagkawala ng mga tao dito sa baryo namin ay alam ko na ang ama mo at mga tauhan nyo ang may gawa. Bumaba ng hagdanan si Aling Unding, dala ang isang baston na hindi namin alam kung ano yon, at patuloy na nagsasalita. Ang pagkamatay ng mga tauhan mo at dalawa mong kapatid at ama mo ay ako ang may gawa. Dapat silang mawala dahil mga demonyo sila. Hindi mo alam, Rigor, ang kakayahan ko. Hayop ka, papatayin kita, dudurugin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga tao ko. Biglang iwinasiwas ni Aling Unding ang baston na hawak niya at itinusok sa lupa na biglang itinagulat ni Rigor. Napaluhod ito dahil sa sakit ng ulo habang tinatakpan ang tenga. Doon kami nagulat nang biglang may nahulog mula sa puno na dalawang babae. At maraming nagsilabasan sa ilalim ng lupa na nagtatakbuhan papalayo. Babalikan ko kayo. Tandaan niyo yan, sigaw ni Rigor habang tumatakbo palayo. Pumasok na kami sa loob at doon nagkwento si Aling Unding. Si Mang Nestor ay kapatid ng ama ko na matagal na nawala. At nakilala ko na lang nung araw na namatay si Sheila. Matagal naming inilihim sa inyo ng papa niyo, Paulo at Alexa, ang aking kakayahan na pumatay ng aswang. Bago pa ako napangasawa ng papa niyo, ay ginagawa ko na ang patayin ang mga aswang. Ang ama ni Rigor na si Lucas ay kapatid ko. 8 kaming magkakapatid at ako ang pinakabunso. Kilala ang angka namin noon pa. Ang aking ama ang may pinakamalaking tubuhan dito sa amin. At ang baryo na kung saan nakatira sila Rigor ay sa amin. Halos ang mga palayan at tubuhan doon. Dalaga pa ako, lagi kong kasama si Tiyong Nestor. May mga itinuro siya sa akin na sa una ay hindi ko maintindihan kung para saan ang mga yun. Isang araw, nagkaroon ng matinding away ang ama ni Rigor na si Lucas at ang aking ama. Narinig ko na gustong kunin ni Lucas ang lahat ng lupain namin sa kabilang baryo. Hindi pumayag ang papa ko. Kinabukasan, natagpuan namin ang buong pamilya ng ate ko na pinatay sa kanilang bahay. Nagtataka noon si Tiyong Nestor bakit ang daming butas ang lupa sa harapan ng bahay nila at lahat sila butas ang dibdib. Wala kaming alam kung ano at sino ang pumatay sa ate ko. Ang sumunod na pinatay ay ang kapatid kong dalaga, ang panglima sa amin. Natagpuan na lang namin yon sa may ilog na butas din ang dibdib.
Hindi nakayanan ng mama ko ang mga nangyari, bigla siyang inatake sa puso. Kaya ng araw na yon, sabay na nakaburol ang mama ko at kapatid ko. Yung pangatlo at pang-apat kong kapatid ay sa Amerika nakatira. Yung pang-anim ay nasa Cebu at yung pang-pito naman ay nasa Manila. Noon nag-aaral. Ako at si Papa lang ang nasa bahay at si Lucas ay ang bahay ay 4 na bahay lang ang pagitan namin. Isang araw, pumunta si Tiyong Nestor sa amin at sinabi kay Papa na mag-iingat kami kay Lucas dahil ang lahat na nangyayari ay si Lucas ang may kagagawan. Si Lucas ay aswang dahil nahawaan ng asawa na aswang ang pamilya. At ang babae din ang nag-uutos kay Lucas at dahil si Lucas ay ganid kaya ginawa niya yon. Nagalit ang papa ko sa kapatid niya na si Tiyong Nestor na naging dahilan ng pag-alis ni Tiyong sa lugar namin at hindi na namin alam kung saan pumunta. Isang araw, nagulat na lang ako nang sabihin ni Papa na lilipat kami dito. Hanggang sa unti-unti kong natuklasan ang kalagayan ko na ang mga itinuro sa akin ay kung paano puksain ang mga mangkukulam at mga aswang. Si Nardo, nakilala ko dahil isang gabi na sinalakay siya ng mga abwak, ay ako ang nagligtas at natuklasan nga niya na ako ang pumapatay sa mga aswang. Anak ko na si Paulo noon nang sinalakay kami ng mga abwak na nagkatawang uwak at napatay ko hanggang sa bigla na lang silang nanahimik ng halos isang dekada. Ang ipinagtataka ko noon, ang kapatid kong si Lucas ay parang hindi tumatanda. Nung araw ng kasal, si Paulo at ang napatay na si Sheila, natakot ako dahil alam ko na bumalik na sila ulit. Nung nakita ko si Tiyong Nestor, hindi ako nagpahalata na kakilala ko siya. Nag-uusap kami ng palihim at sinamahan niya ako sa kabilang baryo kung saan nakatira si Lucas. Hindi ako makapaniwala na lahat ng tao doon ay mga aswang at ang pinuno nila ay si Lucas. Hindi na ako nagdalawang isip. Nagpakita ako kay Lucas dahil siya ang pumatay sa papa ko. Nagulat siya sa akin. Pero ang ipinagtataka ko ay hindi sila makatingin sa akin. Lahat ng madaanan ko umiiwas sa akin. Lucas, alam ko na ang lahat. Ikaw ang pumatay sa papa at mga kapatid natin dahil sa ganid mo. Bigla niya akong sinunggaban, pero dahil sa hawak kong langis at baston, mahina siya. At sa harapan ng kanyang pamilya, pinatay ko si Lucas gamit ang baston ko. Alam ko, Rigor, na ikaw ang pumatay kay Sheila. Sita ko kay Rigor, wag na wag kayong magpakita sa akin sa susunod dahil papatayin ko din kayo. Kaya andito yung si Rigor dahil gaganti yun at maaari ding nagustuhan kanya Jane. So ibig niyo pong sabihin, matagal niyong inililihim kay Paulo at Alexa yan? Tanong ni Honey. Ayoko kasi silang mag-alala sa akin. Tanghaling tapat noon at kumakain kami, biglang humahangos si Mang Nestor. Nardo, Unding, sigaw ni Mang Nestor. Napatayo kami lahat. Ano yung Tiyong? Tanong ni Manang Unding. Magsipaghanda kayo. Papunta sila Lucas dito. Lahat sa baryo nila ay kasama niya. Tumayo si Manang Unding. Kinuha niya ang baston. Hawak ni Paulo ang langis at buntot pagi namin ang kay Mang Nardo. Wag na wag kayong aapak sa lupa.
dapat nasa semento lang kayo o sa bato. Ako na ang bahala. Bumaba si Manang Unding. Nakasunod kaming lahat. Pero hanggang sa huling baitang lang kami ng sementong hagdanan. Bago lumabas si Manang Unding sa lupa, may dinasal siya at hiningi kay Paulo ang langis at inahid niya yon sa binti niya at sa baston. Sabay sinabuyan niya ng asin ang lupa. Si Mang Nestor naman ay nag-usal ng mga Latin na dasal at nagsaboy din ng itim na asin. Nakita na lang namin na biglang gumalaw ang lupa at parang may mga gumagapang sa ilalim nun. Rigor, alam ko na nandyan ka na. Kung matapang ka, huwag kang magtago, sigaw ni Mang Nestor. Where's Lloyd? Tanong ni Chloe. Andyan lang kanina sagot ni Richard. I saw him papunta ng likod bahay, dagdag ni Han. Nalinti ka na, ang tikas din ng ulo ng batang yon, parang may itinatago sa pagkatao niya yan, ang sabi naman ni Mang Nardo. Pumunta sa likod bahay si Paulo, pero wala siyang nakita. Saan kaya pumunta ang mukong ngayon? At bakit iniwan niya ang damit at short niya? Ha? You mean naka-brief lang siya na lumabas? Baka naligo sa ilog, sambit naman ni Hana. Nagkatinginan kami ni Paulo. Iba ang naging kutob ko kay Lloyd. Maya-maya pa, may nakita kaming dalawang babae na tumatakbo at nang malapit na sa may gate, bigla silang tumalon at biglang nagbago ng anyo at naging uwak at dumapo sa bubong ng bahay. May 3 ulit na matatanda ng babae na nakatayo lang sa labas ng gate, pero nakakatakot ang mukha at mga buhok ay sobrang kapal na gumagalaw at humahaba. Oh my God! Para silang octopus! Takot na sigaw ni Chloe. Tulungan niyo. Isara niyo lahat ng pinto at bintana. Kailangan ang bukas lang ay ang narito sa harapan. Sigaw ni Mang Nardo. Kaagad kami nagsitakbuhan at isinira lahat ng bintana at pinto. Nang isasara ko ng pinto papunta sa likod ng bahay, ay nakita ko si Lloyd na may kausap na babae at naka-brief na lang ito. Pero laking gulat ko nang makita at makilala ko ang babae. Anong ginagawa ni Janice dito? Tumakbo pabalik sa loob. Guys, nakita ko si Lloyd. May kausap na babae at nagtataka ako kasi si Janice ang kausap niya. Anong ginagawa niya dito? What? Nagdududa na talaga ako dyan kay Lloyd, sabi ni Richard. Kasi nung araw na pumunta dito ang Rigor na yan, nahalata ako si Lloyd na parang natataranta at tumitingin kay Rigor. No way. Ang ibig mong sabihin baka isa din aswang si Lloyd at kasabwat nila? Nang walang ano-ano, ay bigla na lang may tumalon na isang lalaki at sinunggaban si Mang Nestor, pero mabilis kumilos si Mang Nestor at naitarak niya ang punyal na gawa sa pilak at may orasyon. Bagsak ang lalaki na wala ng buhay. Sunod-sunod na sumugod ang iba pa at doon na rin iwinasiwas ni Mang Nardo ang hawak niyang buntot ng pagi. Bawat tamaan nito ay nangingisay at namamatay. Sumalakay na rin ang mga babaeng uwak. Manang Unding sa likod po, sigaw ni Hani. Napasigaw si Manang Unding nang hindi niya naiwasan at nakalmot siya sa braso. Napasigaw kami nang biglang sa ilalim ng lupa ay may mga gumagapang na sobrang bilis. Itinusok ni Manang Unding ang tangan niyang baston at doon biglang nagsilabasan ang mga abwak at iisa-isang tinaga ni Paulo sa liig ang mga iyon.
Lahat ng tamaan at mahagib ng baston ni Manang Unding ay namamatay. Hindi na rin ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang garapon na may laman na asin na kulay itim at isinaboy ko sa mga aswang na nagugulat ako dahil basta tamaan ng asin ay nasusunog. Papa! Napasigaw si Paulo nang makita niyang hinihila ang isang paa ni Mang Nestor ng isang amwak na nasa ilalim ng lupa. Tinaga ni Paulo ang kamay at sabay na tinusok ng baston ni Manang Unding. Tiyo Nestor! Sigaw ni Manang Unding nang makita niya na nakapulupot sa liig ni Mang Nestor ang buhok ng isang babae. Iwinasiwas ni Mang Nardo ang buntot ng pagi at tinamaan ang babae. At nang makawala si Mang Nestor, bigla niya itong tinaga at napugot ang ulo. Halos ubos na ang mga aswang. Nang mapugutan ni Mang Nestor ang isa sa mga babae, doon na biglang sumigaw ang dalawa pa at biglang lumabas si Rigor sa ilalim ng lupa. Ang napatay pala ni Mang Nestor ay isa sa kapatid ni Rigor. Pinatay mo ang kapatid ko, Nestor. Papatayin kita. Paghihiwa-hiwalayin ko ang katawan mo. Sigaw ni Rigor. Anak, hayop ka, Nestor. Wala ka talagang kadala-dala. Mamamatay ka ngayon, pagtangis ni Aling Belen na ina ni Rigor. Kayo ang walang kadala-dala, Belen. Sobra ang kasamaan nyo. Ginawa mong aswang ang kapatid ko dahil sa gustuhan mong makamkam lahat ng ari-arian namin. Pati mga anak niya, ikaw ang pumatay. Demonyo ang angkan nyo. Kayo dapat ang mamatay. Kayong lahat at nang mawala na ang lahi nyo dito, sagot ni Mang Nestor. Ang tapang din ng mukha mo, Belen. Kayo na nga ang may kagagawan ng lahat ng mga nangyayari dito. Kayo pa ang galit, sigaw ni Manang Unding. Hoy, Lourdes, ikaw dapat ang mamatay dahil ikaw ang balakid sa mga plano namin noon ni Lucas. Dapat lang kayo mamatay. Biglang tumalon paitaas si Manang Belen at ang isa nitong anak. Napasigaw kami sa takot nang makita namin sa itaas na lalong dumami ang buhok at nagsanib silang mag-ina. Parang isang makapal na ulap ang buhok nila na nagpadilim sa paligid ng bahay at bigla silang bumulusok na parang bola. Lumapit kayo sa akin, Unding, Nardo. Paulo, dyan ka lang. Alam mo na ang gagawin mo. Katapusan mo na, Belen. Mahinang bulong ni Manang Unding. Pinagitnaan ni Mang Nestor at Nardo si Manang Unding. Nagdasal ng Latin si Manang Unding at nang makita niyang malapit na sila Belen, itinaas niya ang baston at iwinasiwas niya sa hangin. Namangha kami sa nakita dahil parang lumika iyon ng parang ipo-ipo at nakulong doon sila Belen. At doon hinampas ni Mang Nardo ng buntot pagi at sinaksak ni Manang Nestor ang dalawa. At inutusan ako ni Manang Unding na sabuyan ko ng asin na akin namang sinaboy sa kanilang mag-ina at kanilang ikinasunog. Lalong nagwala si Rigor, pero laking gulat ko nang aking makita at hinila at nang may humila sa akin at paglingon ko, nakita ko si Lloyd at ang babaeng kausap niya. Jane! Oh my God! Sigaw ni Chloe. At Honey. Isa ka din na aswang, Lloyd? Sigaw ni Chloe. Sabi ko na nga ba? Dahil tuwing gabi na nagigising ako, wala ka sa kwarto. Dagdag naman ni Richard. Bitawan mo ko, hayop ka. Sigaw ko kay Lloyd. Oo.
Kasama nila ako at pinsan ko si Rigor. Nang malaman ko at malaman namin ni Rigor na si Alexa ay magtatrabaho sa Manila, sumunod ako dahil ang plano namin ay patayin din siya at si Janice ay aking nobya. At plinano din namin na si Jane ay patayin din namin, pero dahil andito na kayo, kaya idadamay na namin kayo. Litanya ni Lloyd na hawak ako sa leeg. Bitawan mo siya kung ayaw mong pati kayo masunog, sigaw ni Paulo. Bakit, Paulo? May gusto ka din kay Jane? Hahaha. Mauulit na naman ang mga minamahal niyo ay namamatay, sigaw ni Rigor. Kung maililigtas mo pa siya, Paulo. Hahaha. Ang malakas na tawa ni Lloyd. Biglang tumakbo si Richard para hilahin ako, pero biglang humarang si Janice at nakalmot si Richard sa braso. Napasigaw si Richard sa sakit. Nang akmang kakalmutin ulit si Richard, ay biglang tumakbo si Chloe at ihinampas ang tubo na nakuha niya sa bahay. Tinamaan si Janice sa ulo na siyang ikinatumba nito, at tatayo na sana, bigla naman siyang inundayan ng saksak ni Honey nang hawak nitong kahoy na may tulis sa dulo. Lalong nagwala si Rigor at Lloyd nang makita nilang patay na si Janice. Nabitawan ako ni Lloyd, at yun naman ang pagkakataon na saksakin siya ni Paulo at hinagisan ko ng asin at nasunog siya. Biglang sumisid si Rigor sa lupa at lumitaw sa harapan ni Manang Unding, pero hindi niya nagawang saktan si Manang Unding dahil hinampas siya ni Manang Nardo ng buntot pagi, at iyon ang pagkakataon na mahawakan siya ni Manang Unding. Katapusan mo na, Rigor. Habang hawak ni Manang Unding ang ulo ni Rigor, hindi makakilo si Rigor dahil sa dasal ni Manang Unding. Biglang binali ni Manang Unding ang leeg ni Rigor at naputol ito at sinaksak din ni Mang Nestor. Sinabuyan ng asin ni Paulo at sa isang iglap naging abo ito. Ilang araw pa ang nakalipas. Mag-iingat kayo sa biyahe, mga anak. Salamat po, Manang Unding, sabay-sabay naming sagot. Palabas na kami ng opisina, 1 linggo na ang nakakaraan, wala nang mangyari yun. Nagulat ako nang makita ko si Paulo. Nakatayo siya sa tabi ng sasakyan niya. Napatitig na naman ako sa kanya dahil napakagwapo pala talaga nito pag nag-aayos. Oh, Paulo, kumusta? Anong ginagawa mo dito? Iimbitahan sana kita na kumain sa labas. Miss A, doon ko lang din nalaman na ang kumpanyang pinapasukan namin ay pag-aari pala nila Paulo, at si Alexa ay nagkukunwari lang na nagtatrabaho sa kumpanyang yon. Dumaan pa ang maraming buwan at nanligaw sa akin si Paulo, at hindi nagtagal nag-propose na siya sa akin. December 28, 2003 ay ang pinaka-memorableng araw para sa akin dahil araw ng kasal namin at ginanap yun dito sa Manila. Masaya ang araw na yun dahil lahat ng kaibigan ko ay dumalo. Mas naunang nag-asawa, Miss J, si Alexa. Si Honey naman, kinuha na ng long-time boyfriend niya na British. At si Chloe naman ay ikinasal sa PhilAm at nakabase sila sa Amerika sa ngayon. Si Richard, umamin sa amin na isa siyang gay. Sa kasalukuyan, si Richard ay manager ng opisina at may jowa itong Hapon na may resto bar sa Pampanga.
Sa ngayon, Miss A, dito kami ngayon nakabase sa Las Vegas ni Paulo. Ibinenta namin ang kumpanya at dito na lang ipinagpatuloy ang buhay sa Amerika. At ang negosyo sa probinsya, pinagpatuloy at pinagtulong-tulungan nila Mama Unding at Mang Nardo at Mang Nestor. 3 ang naging anak namin ni Paulo at masaya kami sa pagsasama namin ngayon. Hanggang dito na lang, Miss A. Sana nagustuhan nyo ang aking kwentong aswang. God bless po sa inyong lahat. Maria.